Magandang araw mga ka-solar. So muli tayo nagbabalik. Ang inyong ka-solar, si Solarex. Nandito tayo ngayon sa Candaba, Pampanga. At obviously meron tayong ini-install na grid-tied solar power inverter. At papakita ko yung specs. Ayan, meron tayong max DC input power na 4.7 kilowatts, pero ito ay 3.6G. Ibig sabihin 3.6 ang AC output power. So dun sa 4.7, kayang-kaya niya na maglagay ng kahit mga 9 pieces na 500 watts, abot ng 4.5 yon. At ang DC input voltage niyan ay ranging from 70 to 500 volts DC. Ating ma-match natin yung ating DC SPD, nasa 600 VDC yan. So tama-tama lang. At kung makikita nyo yung max DC input current, ayan so dalawa yan, 2 by 13 amperes direct current. At yung maximum short circuit current nasa 19.5. Kaya yung ating DC MCB nasa 20 amperes. At pasok yan sa rating. At kung makikita nyo yung maximum output power nasa 3.96, maximum active power 3.96 din. At yung rated output power ay nasa 3.6. So kung 3.6 line, neutral and ground 230 volts connection, ang ibig sabihin yan dyan sa 3.6 na yan ay kaya yan na makover yung mga load na umaabot ng 3,600 watts. So kung 3,000 kilowatts ang kayang i-load nito, kung mapapagsabay-sabay niya yon, so assuming na maganda ang harvest, magiging maganda ang savings. Pero dahil nga sa grid-tied connection lang tayo, ibig sabihin wala tayong battery, so magiging daytime use lang ito. At kung daytime use, di natin magagamit sa gabi dahil hindi ito mapapower up ng battery kahit walang connection ng battery. Kasi kung makikita nyo, ito yung connection ng solar panels, kaya dalawa yung strings natin, string 1 and 2. So nag-series tayo ng 3 pirasong 500 watts para dito sa string 1 at string 2 ganun din. At may kita nga natin ng range ng DC input voltage ay 70 to 500. So yung 3 pirasong solar panels na 500 watts para sa string 1 ay nasa 150 volts na yon. So magigising na yon, kaya nang gisingin itong inverter dahil nga within the range, nasa range ng 70 to 500. Okay, so ito madali lang yung connection niya kasi ito yung dito tayo maglalagay ng connection para sa galing sa input ng solar panel, at ang ito mga to ay nakakonect na rito, string 1, string 2. At ito yung sa DC side at ito yung sa AC side, at merong surge protection device tayong nilagay. At yan ay nakakonect dito sa tapping natin, sa tapping point ng grid ng inverter. At naka-source yan, naka-connect yan dun sa bahay. At etong ating city sensor ay dito natin nilagay para ma-sense lahat ng mga load niyan. So makikita natin mamaya, on natin yung limiter para mag-function at tuloy-tuloy na magkaroon ng production. Pero dahil medyo maabot na yata tayo ng 4 o'clock, so titingnan natin kung kakayanin natin mapagana yan. So pansamantala tayo magbabalik.
So ayun mga ka-solar, ito na nga ang finished product natin ano, at inaabot na tayo ng gabi. So ito yung current transformer sensor or CT limiter. At na-connect naman natin mabuti yan. So ito yung DC switch. Ito naman yung mga PB strings 1 and 2. Ayan, functioning na normal. At dalawa yung breaker box niyan, kasama na yung sa main electrical panel nila. Diyan na natin nilagay. At papalitan pa yung pinaka main nila. So yun lang mga ka-solar. At maraming salamat sa panonood. At usap ulit tayo sa susunod na video. Ang inyong ka-solar, si Solarens.